Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay, inshallah mamaya, yung mga katanungan inshallah, meron kasing mga mas'ala, may mga katanungan dito hinggil sa pagsisiwak na ito. Inshallah mamaya natin ilagay sa huli inshallah. So mayroong tinatawag sa Islam na fitra. Ano ibig sabihin ng fitra? Naam. Fitra. Yung likas sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khamsu min al-fitra, al-istihdad, wal-khitan, wa qassu sharib, wa natfu al-ibd, wa taqlimu al-adhafir. Okay. Ang fitra, yun ay yung likas sa atin. Okay? Yung likas, yun yung sa nature natin. Nakikita natin sa ating sarili. Okay? Ibig sabihin nun, yun ay, nung nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kasama yun sa atin. Okay? Unang-una, yung istihdad. Ano yung tinutukoy nito? Yung pagtanggal ng mga buhok sa ating mga private parts, mga pribadong mga katawan. At kabilang yun sa paglilinis. Ilang days ba dapat? Ilan? Aywa, 40 days. Ang pinakakuan, 40 days. Okay? So kung kaya mong hindi naabot doon, mas mainam. Kung napansin mo ang yung kuan, halimbawa, yung sa kilikili mo, okay? Kailangan mong tanggalin. Kasi, bakit natin dapat tanggalin? Kasi nag-cause yun, nagiging dahilan yun ng ibang amoy. Yung sabi nilang body odor daw. Okay? Yung putok, sabi natin. Sorry sa term. Okay? So, kasi nagko-cause yun ng kilikili ay nagkakaroon ng pigsa. Merong mga tao ganun. Meron akong na-encounter. Sabi niya, paano po, halimbawa, kasi nga, ako sa tuwing inaahit ko ang aking mga buhok sa aking kilikili, ay nagkakaroon po ako ng pigsa. So, kung gano'n nangyari, gupitan mo na lang. Okay? Kung ano yung kaya mo sa Allah gawin mo doon, fattaqullaha mastata'tum. Yes. Kung ahit, hindi kaya, gupitin mo na lang. Shave mo, shave. Kaya, razor. Yes, razor. Ganon din sa private parts natin, kailangan din po nating linisan po, tanggalin din po natin. Okay? Huwag na po nating talian. So dito, binanggit din dito na kahit hindi ahit, kahit gupitin mo, okay na siya inshallah. As long as nabawasan siya. Katulad nga sinabi natin kung nagkukusyon, kasi parang ang nangyari kasi ganun, pag ganun, parang sensitive kasi ibang balat eh. Di ba? Parang may term na hindi ko mabanggit. Sensitive yung balat nila. Okay, hindi siya pwedeng ahitin kaya nangyayari yung ganong mga consequences. Okay? Mas lala yung bunot kasi ang iba talagang wala namang problema. Okay naman. Allahu a'lam. Okay naman siya. Okay. Pangalawang filtra, yung tinatawag na khitan. Khitan. Ano yun siya? Yung tuli. Aywa, ahsan. Sa Islam, hinihikayat sa mga kalalakihan na sila po ay magpatuli. Okay? Nagtawag na khitan.
Pero ano ba yung tamang pamamaraan? Way. Kasi ang sa atin, kailangan, ang turang Islam, kailangan talagang tanggalin yung balat. Na doon, yung helmet, sabi nila. Yung helmet, okay? So, dapat talagang tanggalin. Pero kasi ngayon, kung makikita nyo minsan, ginugupit lang nila sa gitna. Tapos, tinatahi doon sa gilid. Okay? Pero ang turo talaga ng Islam ay dapat tanggalin talaga yung balat na iyon. Kung sabi nilang pukpok daw. Talagang tanggalin yung balat na yun. Yes, gupitin talaga. Yun talaga ang dapat. Yun at yun ang turo ng Islam sa atin. Okay? Ano bang hikmah, anong wisdom doon? Bakit tayo inutusan ng Islam na tanggalin yun? Yung balat na yun. Aywa, ahsan. Kasi, di ba, mayroong, kapag hindi mo tinanggal iyon, mayroong doong dilaw. Mayroon pa yung term doon, ayoko nang banggitin kasi subhanallah, marinig ng iba. Okay? Okay? Yung dilaw na iyon, o kaya puti, o ano pa man doon. Aywa? So, yun ang hikmah doon. Ang problema rin sa ano natin minsan, kung maalala sa mga kapatid natin na born Muslim, sinasabi sa mga kwan ganito daw, hindi daw nagpapatuli. S daw kayo. S. Di ba? Yun ang sinasabi nila. Pero hindi nyo ba alam na ang turo sa Katoliko, sabi ni Pablo, bawal ang magpatuli. Yun ang turo. Pero binabaliktad nila. Sinasabi nila ang mga Muslim daw ay S. Hindi nagpapatuli. Pero sila ang sumusuway mismo sa katuroan nila. Kasi sinabi mismo ni si Pablo na bawal ang pero ang karamihan hindi nila alam. Pero ang Islam, dinuro sa atin yon para bilang kalinisan sa atin. Diba? Tingnan natin, subhanallah, ang Islam. May hikmah kung bakit itinuturo sa atin, bakit tayo hinihikayat ng Islam na gawin ang bagay na iyon. Okay? Tsaka, pag hindi mo tinanggal yun, pagkakaalam ko, may ibang amoy din yun siya. Okay? May ibang amoy din. Diba? At pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung pagbawas ng bigote. Okay, pagbawas ng ating bigote. So, hindi po inaalab ng Islam yung pagpapahaba ng bakit? Sa anong dahilan bigote? Magkaiba po yung balbas kasi ang iba hindi nila ipag-iba yung balbas at bigote. Ito po ang bigote, ito po ang balbas. Okay. Ang ginagawa ng iba, pinuputol ang balbas at pinapahaba ang sinasabi na lang si Mr. Suabe daw. Di ba ang haba dito? Anong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Khaliful musyrikin, wahful liha, okay, salungatin nyo ang mga musyrikin. Bakit? Anong ginagawa ng mga musyrikun? Pinapahaba nila yung kanilang bigote. Yes, pinapahaba po nila. Kaya tayo, mga Udyo, ganun ang ginagawa. Ito, pinapahaba dito, tapos binabilog-bilog pa dito. Di ba? Sa Islam, hindi po ganun. Kailangan po nating tanggalin yun. Okay? Ang pahabain natin yung ating balbas. Sa lahat ng gawain, kailangan nating salungatin ang mga di mananampalataya. Ang musyrikun na mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya magpahaba ng balbas ninyo. Alam nyo ba, ito ay nagdadagdag ng jamal ng kagwapuhan ng isang lalaki. Okay? Di ba? Ang subuha kasi, ang misconception kasi minsan ng mga kapatid natin na non-Muslim, sabi nila kapag nagbalbas ka,
Para kang G. Kam. Aywa. Pero, madali lang naman silang sagutin actually. Sabihin mo, hindi ba ang inyong Panginoon na sinasamba ninyo na si Isa o si Jesus ay mayroong manbas? Siya ang aming huwaran, sabi mo. O ikaw sabi mo, hindi ka sumusunod sa Kanya eh. O sinasabi mong Panginoon mo, pero hindi mo sinusunod yung Kanyang kung anong meron siya. Tayo Muslim, sabi mo kami ang sumusunod. Bakit? Kasi nagpapahaba kami ng balbas. Huwag kang mahiya. Okay? Ayusin mo lang yung ano mo sa Allah. Okay? Pwede namang i-trim siya, ayusin. Okay? Actually, nagpapagwapo yan sa kalalakihan. Aywa. Pang-apat, yung pagputol ng ating mga kuko. Anong araw ba sunna magputol ng kuko? Jum'ah. Araw ng Jum'ah. Okay? Sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na magputol ng kuko every okay. Bawal pong magpahaba ng kuko. Yes, bawal po. Kahit po sa mga kababaihan, bawal po. Okay? Hindi po pinapahintulutan magpapahaba. Kung meron man tayo mga kapatid sa Islam, kapatid na babae, payuhan po natin sila insyaAllah. Kasi ang ginagawa kasi, ang iba naman na meron silang nilalagay na extension. Nakikita nyo minsan, extension nilalagay. So hindi po yun siya pwede sa Islam. Okay? So kailangan pong putulan yung ating kuko. Okay? Panglima, yung pag-ahit niya dito sa ano. Okay, doon na yun sa ano. Pag-ahit o pagtanggal ng ating mga buhok sa kilikili. So 5 po yun. Unang-una, pagtanggal ng mga buhok sa ating mga pribadong katawan. Pangatlo, pagpapatuli. Pangatlo, okay, pagtanggal ng bigote. Okay? Pang-apat, pagputol ng kuko. Pang-5, okay, pagtanggal ng buhok sa kilikili. So yun po ay ilan lamang, okay? Sa subhanallah, ito ay dapat pahalaga ng isang mananampalataya. Okay? So, ulit lang, tingnan natin yung time ng adhan. So inshallah, mamaya inshallah yung katanungan dito inshallah kung meron man,